Samantala, tiniyak ng Maritime Industry Authority o Marina na magsusumite ito sa Department of Transportation ng isang komprehensibong audit report kaugnay ng lahat ng domestic fleet na bumabiyahe sa buong bansa. Hakbang ito kasunod ng paglubog ng passenger cargo vessel na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Nagbabalik si Bernard Ferrer live. Audrey, posibleng kailanganin ng Marina ng sapat na panahon para makumpleto at maisumite ang Maritime Safety Audit ng lahat ng domestic fleet na bumabiyahe sa buong bansa. Kabilang na rin ang safety audit sa shipping line na may-ari ng lumubog na barko sa Basilan. Aabot sa 15,000 hanggang 16,000 na fishing, cargo at passenger vessels ang kailanganin o kailangang isailalim sa Maritime Industry Authority o Marina sa isinasagawang Maritime Safety Audit. Kasunod ito ng direktiba ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos ang paglubog ng passenger cargo vessel na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Dahil sa dami ng mga sakyang pandagat na kailanganing inspeksyonin, posibleng kailanganin ng Marina ng sapat na panahon para ito ay matapos mula sa orihinal na 10 araw na itinakda ni Secretary Lopez para maisagawa ang Maritime Safety Audit. Kabilang sa titingang aspeto sa inspeksyon ang mga certificate at statutory documents ng crew, registration at lisensya ng mga barko, load lines, pollution certificates, mga sertipikasyong akma sa uri ng sasakyan, manning at kakayahan ng crew, gayon din ang mga life-saving at firefighting equipment. Kaugnay naman ng Allison Shipping Lines, ayon kay Marina Spokesperson Director Lou de los Santos, 12 operational vessels ng kumpanya ang kasalukuyang sumasailalim sa audit ng Marina at Philippine Coast Guard. Anya, may kabuang 24 na passenger ship ang Allison. Sa mga ito, 12 operational, 5 ang non-operational, 6 ang nasa dry dock at isang lumubog kamakailan. Sa ngayon, nakadeploy ang 19 na technical divers ng Philippine Coast Guard kasama ang kanilang remotely operated vehicle o ROV. Prioridad ng operasyon ang paghanap sa 10 nawawalang individual, kabilang ang 8 crew members, ang kapitan ng barko at isang Coast Guard Marshal. Ilang biyahe at ruta ng barko apektado dahil sa pansamantalang pagsuspinde ng operasyon ng Allison Shipping Line. Tiniyak ng PCG na nakahanda silang magbigay ng libreng sakay sa mga pasaherong mahirapang makabiyahe. Audrey, nakatutok din ang Marina sa mga shipping line na posibleng magsamantala ng sitwasyon at magtaas ng kanilang pamasahe. May help desk na rin ang Marina para sa mga claims o insurance claim na mga naapektuhan ng insidente. Audrey? Maraming salamat, Bernard Ferrer.